Senyor at Senyora. Maligayang pagdating sa tahanan ng mga Santiago de los Santos. Ako si Isabel de los Santos, o mas kilala niyo bilang Tia Isabel. Ang malalay sulat sa pagkabata sa isang napakagandang dalaga at talagang hinahangaan ng karamihan. Na walang iba kundi ang aking pamangkin na si Maria Clara. Siya ang anak ng aking pinsan na si Kapitan Tiago de los Santos at ng asawa nitong si Doña Pia Alba de los Santos. Simula nang mamatay ang kanyang ina sa hindi inaasahang oras, ako na ang tumayong bilang pangalawang ina nito. Hindi ko hinayaan ni minsan na maramdaman ni Maria Clara ang sakit at hirap ng isang anak na ulila na sa kanyang ina. Hindi man kami magkagulo at hindi man ako ang tunay niyang ina. Alam namin sa puso ng isa't isa ang tunay na pagmamahal ng isang tunay na pamilya. Ang sumunod naman ay si Tasyo, isang matalino at pinasa at ang pinagkakaroon ng baliw matapos mamatay ang kanyang asawa. Asawa ko, aking pinakamamahal na asawa. Bakit mo akong iniwan? Isang taon lang kami nagsama. Ngunit gusto ng aking ina na aking magtagumpay. Ngunit mas pinili ko ang aking minamahal. Ikaw, anong tinitingin-tingin mo? Bakit niyo ako pinagkakabalang baliw? Hindi ako baliw! Ikaw, ba't ka tumatawa? Hindi ako baliw! Ako si Piloso Pontasio, nang namatay ang aking asawa ay sumunod na pumanaw ang aking ina. Oo, mayaman kami. Oo, matalino ako. Pero pinahinto ako ng aking ina dahil gusto niya na mapanghingan ako sa Diyos. Isang araw ay pumunta ako sa bahay ni Don at Aling Laura. Purgatorio? Yan ang sinasabi ko. Hindi ako naniniwala sa purgatorio pero naniniwala ako sa Diyos. Nagkita kami ni Ibarra ngunit wala siyang ibang ginawa ko ay kundi pagtanggol ang kanyang sarili. Magkaiba kami ng pinaniniwalaan. Naniniwala siya sa naipagtatanggol siya ng gobyerno habang ang pamahalaan ay nanga sa harap ng simbahan. Nakakalungkot na hanggang sa ngayon ay marami pa rin bulag sa katotohanan ng ating mga bayan ay binibilog lamang ng ating utang ng gobyerno. Ang sumunod naman ay si Maria Clara, ang mahihitin at maitig na dalaga mula sa Biak Bayan ng San Miguel. Siya ang kasintahan at madaling na kaibigan sa pagkabata ni Crisos Pagmatiba. Pasensya na kayo mga pinipinit nito. Hindi ko kayo kaagad-agasin marahil ako'y abala sa mga usan ng ikang lalaki sila. Ako ang sinisinta ng bagay ko sa Crisos ng Maylala na siya rin aking dalawada. Kaming dalawa ay tunay na nag-iibada at siya lang ang aking hinatali. Ako si Maria Clara de los Salas. De los Reyes. Kilala din ako bilang Narika. Ako ay may katanglang maingking, masunurin, pagmahal, maganda, at kilala bilang may kalilisang puno. Ako ay pinakilala bilang isang anak ng Kapitan Tiago at Doña Pia Alba. Hindi kalaunay kalaman ko. Ako pala'y bunga ng pagkagahasa ng aking tunay na amang si Padre Damaso sa aming inang si Doña Pia. Pinagari ang pinakamagandang pinagari isang mulang sa inyo. Bilang isang babae, ako'y madalas na inilalarawan bilang isang mestiza. Bilang ng mga mata. Marahil ito ang naging tama tayo ng ganda sa Pilipinas. Pag nalaman niyo ang kasaysayan ko, ang malungkot na kasaysayan na binunyag sa akin, huwag niyo sana akong ibian ng ganyan. Huwag niyong tawanan ng aking paghihirap. Bakit hindi niyo ako hinayaang mamatay sa kamay ng aking ignoranting doktor? Podríamos ser más felices. Si Crisos Iba, isang mabigkas at matalinong lalaki, ang kasintahan ni Maria Clara at matalik na kaibigan sa pagkabata ni Maria Clara. Lahat naman tayo nahihirapan. Lahat naman tayo mapagod at nasasaktan. Ang pagkakaiba lamang, hindi lahat sumusuko. Yung iba'y lumalaban. Ako si Juan Crisostomo Ibarra Magsabi. O mas kilala bilang pangunahing tauhan ng Noli Me Tangere na isinulat ni Dr. Jose P. Rizal.
Ako ang anak ng pinakamayamang individual sa San Diego na si Don Rafael Ibarra. Ako'y nag-aaral sa Europa at nangangarap na magpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan sa San Diego. Ngunit, may mga private sakim at pakasariling sa aking mga plano na naging sagabal. Na naging sagabal sa aking mga plano. Sila rin ang naging dahilan kung bakit may nabuong pagagalit at pagkainis sa aking pag-iisip. Ang buhay ng aking nobela ay patunay na kaya natin makamit ang ating kalayaan. Mahal ko ang aking bayan, ngunit utang ko rito at magiging utang pa ang aking kaligayahan. Ito naman si Doña Victorina de Espada. Isang babae, mataas ang tingin sa sarili. Kinakawil niya ang pagiging dugong Pilipina sa pamamagitan sa pagpapanggap bilang isang Espanya. Hay nako! Ang dami ng mga tao! Ang gugulo! Ang iingay! O kayo! Kayo ang mga hampas lupang Indio! Hindi ba kayo magbibigay garang sa akin? Ako ba? Hindi ninyo nakikilala? Ha! Bueno, ako si Doña Victorina de los Reyes de Espada. Tingnan ninyo ang mga kaloret sa aking mukha. Ang magaganda at magagarap ang kasuotan na tila para sa isang mismisila. Bata pa lamang ako, marami na ang nanliligaw at nagagandahan sa akin. Ngunit, itinaboy ko sila. Kasi naman, bakit ako magpapakasal? Magpapasahal sa isang Indio? Hindi ito maaari. Bata pa lamang ako, alam mo, sa Espanyol na ako magpapakasal. At ito ang aking dream boy na si Don Tiburcio de Espadana. At alam niyo ba, isang araw, napadaan ako sa tapat ng bahay ng isang alperes at nagkataon na naroon si Doña Consolacion. Abay, bigla ba naman sumimangot at dumura sa harap ko? Napakawalang modo! Kaya nasipudan! Kaya ngayon, kanino kayo kakampi? Sa akin o kay Consolacion? Ano? Sa kanya kayo kakampi? Sige! Magsama-sama kayo mga pangit at peke sa impyerno at kaming magaganda na ang mapuputi sa langit. Siya naman ay isang lavandera at asawa ng isang alperes, si Doña Consuelo. Siya ay isang mayabang at malaswa ang bumaba. Hay nako! Tagay mga Indio dahil dadaan ang pinakamaganda sa balat. At sinong nagsabing mas maganda si Maria Clara? Ano ito? Bakit hindi kayo nagbibigay galang? Ako ba'y hindi ninyo nakikilala? Aba, mga paslupang Indio! Ah, sino yun? Si Doña Victorina. Doña Victorina, yung akala mong kiraganting maganda. Eh sinabihan naman akong labandera. Putang ina. Baka gusto niya lang labahan kayo naman at niya baka kantahin ko na rin. Diyan ka nagkakamali, Indio. Tingnan mo nga ang maladyosa kung kaganda at mag-aaral ka sa oras. Doña Consolacion, la musa de las guardias civiles de la esposa de Alperes. Sa wikang Pilipino, Doña Consolacion, ang mosa ng guardia civil at ang asawa. Weh! Ang papakit at ang dudungis naman ang mga dumadaan dito! Mukhang pet ng manok! Nasaan mo? Aba, nariyan pala kayo. Kaumali na hindi mo alam kasi. Hindi man lamang kasi magsalita. Mga guardia civil, sino yung kumakanta? Sino? Ah, si Sisa. Tama, yung baliw! Dali na siya rito. Mga guardia civil, pakantahin siya ngayon. Magaling, maaari na kayo. Tumigil ka, punyeta! Hinaano ako sa iyong pagkanta. Ito naman ang tunay na ama ni Maria Clara na ipinagpahid sa kanya ng kanyang tunay na ina, ang malupit na si Padre Damaso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Basilio, wala kayong karapatang lapastanganin ang aking pangalan. Ako ang pura paroko ng San Diego. Ako si Padre Damaso. Ba't hindi kayo naniniwala? Ikwalastima! Nagsimula ang tanan ng minsay nagkaroon ng pagtitipon si Kapitan Chavo. Huwag na natin pag-usapan pa ang pagtatalo namin ng Tinienteng Guevara na iyon. Hampas lupang sumbongero, palibasa inggitero. Sabihan ba namang ako raw ay matalik na kaibigan ng kanyang nasirang ama? Nakakatawang Ibarra. Hapon ay sumapit at unti-unti na kaming lumapit. Aba, hindi ba alam ng mga gwardiya sibil na dapat kaming unahin? Ang mga kura. Lahat ng upo ay pinagsisipa ko. Sipa dito, sipa doon. Pinagsisipa ko ang lahat ng upuan. Hindi ba nila ako nakikilala? Ako si Padre Damaso. Ako ang nag-iisang kura ng San Diego. Tayo naman ay Ito naman si Sisa. Ina nila Crispin at Basilio na nababalisa at nababaliw dahil sa pagkamatay ng kanyang bunsong anak na si Crispin. Baliw, baliw. Hindi ako baliw! Sino baliw, ha? Hindi ako baliw! Hinahanap ko lang naman ang anak ko! Si Crispin! Si Basilio! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Ikaw ba si Basilio? Basilio, anak ko! Hindi ikaw si Basilio! Nasaan na ang mga anak ko? Ang mga anak ko! Basilio! Samahan niyo ako, ha? Samahan niyo ako. Magdasal tayo. Magdasal tayo. Ngayon ang araw ng mga patay. Ang mga liwanag na nakikita niyo ay buhay ng mga tao. Samahan niyo ako. Ipagdasal natin. Ipagdasal natin. Ipagdasal natin ang mga anak ko! Ang mga anak ko! Ipagdasal natin sila! Kilala niyo ba? Kilala niyo ba kung sino ang nagpapadaong-daong ng kampana sa simbahan? Si Basilio yun. Si Basilio yun. Ang panganay kong anak. At ang nagpapailaw naman sa kumbento. Si Crispin yun! Si Crispin yun! Ang bunso ko! Dito naman tayo kay Basilio. Si Basilio ay ang panganay na anak ni Sisa, isang tagatunog ng dambana sa simbahan ng San Diego, at ang kapatid ni Crispin. Ako nga po pala si Basilio. Din ako po ay si Sisa. May kapatid po ako, si Crispin. Mahal ko po sila. Mahirap lamang ang aming buhay. Gusto ko lang naman na makasama ang aming pamilya at magkaroon ng maganda at masayang buhay. Hinay, ito mag-alala. Nasa kumbento si Crispin. Ngunit si Crispin ay hindi na natin nakakapiling. Ako'y nagtanan nang makita ko si Crispin na kinakaladkad sa Quezon Mayor. At ayaw ko parsing kung di kasampung gabi. Nakasalubong ko ang ilang gwardiya sibil at sinigawan nila ako, "Buin Pipe!" Tumakbo ako at pinutukan nila ako ng punglo na dumaplis sa aking noo. Sa sumunod na gabi, napanaginipan ko si Crispin na nagtatago sa kura at hinampas ng kura na hindi matiis ni Crispin ang sakit
Kaya kinagat ni Crispin ang kamay ng Cora. At sinunggaban na sa Kestan Mayor si Crispin. At ito naman, si Crispin. Ang nakababatang kapatid ni Basilio, ang nakababatang anak ni Sisa. Nay? Basilio? Nakita niyo po ba ang nanay ko? Ako po si Crispin. Ako po ay 7 taong gulang. Ang aking matandang kapatid ay si Basilio. Ang ina ko naman po ay si Sisa. Siya ay mabait at mapagmahal. Mahirap man kami, ngunit punong-puno naman ang pagmamahal ni ina. Kami po ni Kuya ang sakristan sa parokya ng San Diego. Ako po yung tagatugtog ng kampana. Uy! Uy! Bakit hindi nila ako nakikita? Uy! Kuya, bilisan mo! Kuya, bilisan mo! Balita ko naganda raw ng masarap sa pagkain si nanay para sa ating pagbalik. Matagal na rin ang huli natin siyang nakita. Tiyak ko ay masasabik siya sa ating pagbalik. Kuya, bilisan mo naman dyan. Tiyan nga pala kuya, magkano ba yung kita mo ngayong buwan? 2 piso? Ano ba yun? Gusto ko kasi sanang bayaran yung ibinintang na ninakaw ko. Piling mo, sapat na ba yun? Pero, alam mo kuya, hindi naman talaga ako yun eh. Hindi nga ako yun! Hindi ako yung nagdakaw ng pera! Hindi nga ako marunong magbilang, tsaka wala akong alam sa pera! Kuya, naniniwala ka sa akin, di ba? Sa tingin mo, papaniwalaan sila ni nanay? Kuya, umuwi na tayo. Padating na si Pati Salvi. Pati Salvi. Pati Salvi. Sa pagbalik na lang po namin ibabalik yung pera. Gusto ko na po makita si Ina. Wag po, Padre! Wag po! Wag po! Nasalamat na ba ako? At ito ang mga tauhan sa nobela ni Dr. Jose Rizal na Lolita. Lamig. Ubal. Pre, alalayin mo ko. Oh.